Alright, magandang araw at welcome. Pag-usapan po natin itong mga distraction na kinakasangkutan nitong Congress under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Okay? Unang distraction na umalingaw-ngaw under the leadership of Martin Romualdez ay ang sinasabing People's Initiative. Pero may mga nagsasabi na hindi naman daw yun People's Initiative, kundi Romualdez Initiative. Okay? Kasi may mga nagsasabi na yun ay ang nag-initiate ay si Speaker Romualdez. Okay? Kaya nung umalingaw ang issue sa People's Initiative, nandoon yung nabalitaan natin ito mga pamimigay ng pera kapalit ng perma. Okay? 200, may 500, mayroon pang nabalitaan na 1,000 kapalit ng perma. Okay? Base doon sa mga news nakikita natin. Ngayon, ang main issue kasi doon, palihim siyang ginawa. Okay, palihim siya na ginawa. Sumambulat na lang ang issue sa sinasabi nilang Martin Initiative, People's Initiative, gumagana na pala. Gumugulong na pala. Okay? Taliwas sa mga nagdaang mga nagpanakwala ng Consultative Assembly, People's Initiative. Okay? Nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng Consultative Assembly pa tawag doon, Assembly. Dahil gusto nilang gawing federalism ang ating bansa. Federalism form of government. So doon sa panukala na yon, nagkaroon muna ng mga konsultasyon sa mga eksperto sa batas. Nagkaroon muna ng mga public forum, mga hearings, para pag-usapan yung legal na usapin. Bago gumulong, nagkaroon muna ng mga advance press release, public information, bago gumulong yung proseso. Kaya nung nalaman ng nagsusulong ng People's Initiative or yung iba tawag Consultative Assembly, ano ba yung tawag doon? Nung nalaman nila na kulang sa suporta ng publiko, hindi nila tinuloy. Okay? Taliwas, dito sa sinasabi nilang Martin Initiative or People's Initiative na palihim. Kaya maraming umalma, maraming nagalit ng mga sektor. Bagamat itinatanggi iyon ni Speaker Romualdez na siya ang may pakana. Itinatanggi iyon. May mga nagsasabi pa na di umano milyon-milyon na, bilyon-bilyon na yung pera na ilabas para lang mapagulong, pambili ng perma. Pero dahil sa pagkontra ng taong bayan ng mga sektor, hindi po natuloy ang sinasabing Martin Romualdez Initiative. Okay, ngayon, after ng People's Initiative or Martin Romualdez Initiative, okay, nabaling naman ang issue
pumutok na naman ang issue patungkol sa mga atake sa mga Duterte at kay BP Sara, partikular. Okay? Nandyan yung Quadcom, nandyan din yung Committee on Good Governance o Good Governance na siyang tumalakay dito sa confidential fund ng OBP. Ngayon, maganda sana hangarin nun. Maganda sana hangarin. Yung Quadcom maganda ang hangarin. Kaya lang, para sa akin, na bahiran ng politika sapagkat sa halip na habulan ng mga kriminal, yung nagmamayari ng pugo. Okay? Ngayon, para sa akin, kaya masasabi ko na itong ginawa ng Quadcom, itong ginawa ng Committee on Good Government na political dahilan, kaya nasabi ko, dahil una, ang basihan ko, napasok sa eksena si Trillanes. Okay? Napasok sa eksena si Trillanes doon sa Quadcom, na kung saan yung mga issue na ni-raise ni Trillanes doon sa Quadcom ay mga dati ng issue na paulit-ulit na binubuhay, at doon malaya silang magsalita para atakin ang mga Duterte. Kaya para sa akin, nasabi ko na ito ay politika na. Okay? Politika na. Okay? Hindi na siya in aid of legislation. Ngayon, ito namang Committee on Good Government sa ilalim nitong sa pamumuno nitong si Congressman Joel Chua, ang kanilang hinahabol ay ang confidential pa ng OBP. Dahil sinasabi nila mayroong irregularidad, ang basihan nila nung una, dahil ang COA ay nag-issue ng Notice of Disallowance. So ngayon, hinahabol ngayon ng Congress, iniimbestigahan ng Congress. Kaya lang, sa dami ng may confidential fund, sa dami ng ahensya ng gobyerno na inisyuhan ng COA ng Notice of Disallowance, bakit siningil out lang ang OBP? Kaya, tayo bilang mamamayan, nag-oobserba, nabubuo sa ating isipan na ang lahat ng ito ay politika. Okay? Yan po, yan. Ang issue na yan, Quadcom, at ang Committee on Good Governance, yan po ay another distraction sa ilalim, o sa under the leadership of Martin Romualdez. Matindi ang ingay sa politika na nilikha nitong isyong ito. Nagkahati-hati ang tao, nag-away-away ang publiko, siyempre, dahil may kanya-kanyang political person pinaniniwalaan ng mga tao. Meron kanya-kanyang politiko na pinaniniwalaan ng tao, kaya nag-away-away. So anong nangyari? Apektado ang bansa, apektado ang bilihin, apektado ang pamumuhay natin bilang mga ordinaryong tao, sapagkat masyado sila nakatutok doon sa issue na yon, pero napabayaan nila ang ekonomiya ng bansa. Kaya ngayon, dito tayo. Natapos ang 3 taon, mag-eleksyon na, hindi pa tayo nakarecover doon sa mga matataas na bilihin. Hindi nakarecover ang bansa, ang ekonomiya ng bansa, dahil sa sobrang distraction dulot nitong Kongreso, lalo na ngayon ng 19th Congress, ilalim ni Martin Romualdez. Grabe ang distraction. Halos 1 taon po.
19 Congress. Puro distraction. Ang may kagagawan, Kongreso, under the leadership of Martin Romualdez. Ngayon, ito naman, itong huling distraction na pinakamalaki na sumambulat sa ating bansa ay ang issue dito sa budget. Okay? Ito pa pala. Pang-apat na distraction bago itong budget. Distraction, itong AKAP. Itong AKAP, nabuo ito under the leadership of Martin Romualdez. Nabuo ang AKAP. Maraming nagreklamo sapagkat itong AKAP sabi ng iba, sabi ng mga eksperto, illegal, wala sa batas, at walang maayos na proseso. Ikumpara natin sa tupad, ikumpara natin sa purpose na may maayos na proseso. Bago magbigay ng budget, alam na kung sino yung tatanggap. Nakarapat-dapat na tatanggap. Ito sa AKAP, may budget na, hindi pa alam kung sinong pagbibigyan. Katulad kahapon sa hearing sa Senado, nalaman natin. Doon sa hearing kahapon sa Senado kay Senador Amy Marcos, nalaman natin na ito palang AKAP, walang maayos na rules na dapat sundin. May pondo na, pero hindi alam kung sino ang pagbibigyan. Di ba nga ang issue ni BBM kaya nila nilipat ang pondo ng PhilHealth na 93 billion sa Bureau of Treasury, National Treasury, dahil sabi nila natutulog lang daw itong pera ng PhilHealth, hindi naman ginagamit. Ba't ito ngayon sa AKAP may pondo pero wala pang pagbibigyan? Di ba ganun din? Kaya kung isipin natin, magulo, double standard. Mahigpit ka sa ibang bagay, pero mahigpit ka sa isa, doon sa isa naman maluwag. Bakit ganon? Bakit iba-iba yata ang tinitingnan ng gobyerno? Iba-iba ang pananaw ng gobyerno, maliban na lamang kung depende doon sa kung sino ang makikinabang. Okay? Kaya pinakikialaman nila yung pondo. Samantala doon sa PhilHealth, ang pondo, ang makikinabang ay taong bayan, at ang politiko ay hindi makikinabang. Samantala sa AKAP, ang politiko makikinabang. Kaya mas binibigyan nila ng priority ng pondo ang AKAP. Kasi ang politiko makikinabang. Simple nga naman, mamimigay ka ng pera sa tao, nandun yung mukha mo, nandun yung presence mo bilang politiko, siyempre makikilala ka. Wow, ang bait ni congressman. Di ba? Isang masasabi natin na political interest ang AKAP. Kaya kahapon doon sa hearing, halos magkabuhol-buhol itong undersecretary ng DSWD na wala pala silang mga matibay na rules.
dito sa akap na ito. Yung DOLE hindi alam. Ang DTI hindi alam kung sino ang mga recipient. Ang DSWD hindi rin alam, kasi wala pa silang tao na ready na, kasi inaayos pa lang daw nila yung guidelines. Bago ipamimigay itong ayuda, ang pondo para sa taon 2025. Noong 2024, ibig sabihin, namigay sila noon na walang maayos na guidelines, kaya nagreklamo ito sa Magalong. Diba? Isa yung distraction sa ilalim ng pamumuno ni Martin Romualdez, ang akap. Okay? Kaya siyempre, kahit na distraction, dahil sila ay nakikinabang, sige lang, push. Pinupush nila. O ngayon, ang pang-apat na distraction sa ilalim ni Martin Romualdez, under the leadership of Martin Romualdez, ay itong BICAM report. Itong hindi. Una pala yung pondo. Yung inoprobahang pondo. Dahil maraming budget na pondo ng ahensya ang dinagdagan, binawasan, nagkaroon po ng iba't ibang reaction ng tao. Okay? Dahil hindi nasunod ang tamang proseso, yung mga budget request ng mga bawat ahensya, hindi sinunod. Yung mga ahensya na mahalaga, kailangan natin para mapaayos ang serbisyo, binawasan. Okay? Bakit ganyan? Bakit ganyan ang pananaw ng ating pamunuan ng mga kongreso? Bakit ganyan? Yung mga mahalagang ahensya ng gobyerno na siya may na kailangan ng tao, katulad ng edukasyon, katulad ng ang pondo para sa modernization ng AFP, mahalaga din sapagkat meron tayong sigalot dyan sa West Philippines Sea. Kailangan natin magpalakas ng ating pwersa dahil kailangan yun, no? Hindi tayo dapat umasa sa US. Dahil ang US, pabago-bago sila ng polisiya, depende kung sino nakaupo ang administrasyon. Kaya dapat tayo magkaroon tayo ng sarili nating polisiya. Magkaroon tayo ng sarili nating programa. Yung ibig sabihin ay kailangan natin tumayo sa ating sarili mga paa. Huwag tayo umasa sa mga banyaga. Ganun dapat. Anong nangyari? Sa halip na dagdagan, binawasan pa. Taliwas doon sa mga pangako na binitawan nitong si PBBM at ni Speaker Romualdez na palalakasin daw nila, pagagandahin nila ang modernization, ang sandatahan lakas. Paano mo pagagandahin kung babawasan mo ng pundo? Di ba dapat basta dagdagan mo pa? Kung hinihingi budget ng ahensya ng gobyerno tulad ng DND, 50 billion, edi gawin mong 100 billion para mas masabi natin na iyan ang tunay na pagreforma, pagpapalakas. Kung bawasan mo, yan ba masasabi natin na nireforma mo, pinapalakas mo? Hindi. Baliktad. Kabaliktaran yun. Di ba? Isa yan sa mga distraction sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Okay? Kasi dyan sa Senado, sinasabi ni Bato, nagpasa ng budget request ang AFP
50 billion. Ang ginawa ng Congress, ng lower house, binawasan ng 10 billion, naging 40. Pagdating sa Senado, binalik ni Bato. Yung tinapyas na 10 billion, binalik ni Bato. Pagdating sa BICAM, mas lalong binawasan. Mas lalong binawasan, ginawang 15 billion ang binawas. O wala na. Kaya, siyempre, para sa atin, yan po ay masasabi natin na paorong hindi pasulong. Di ba? Taliwas sa sinasabi nila na pagandahin ang forces taliwas. Ngayon, itong issue sa BICAM report ng mga blanco na siyang hinahabol ngayon ng mga petitioner, nagsampa ng kaso sa Supreme Court para humingi ng kalinawan kung ito pa illegal o hindi para sa susunod, hindi na maulit. Pang-anim na distraction sa ilalim ng 19 Congress. Ang problema, pati Senado, naging kasangga na rin nila sa paggawa ng distraction. Ngayon, bakit ganito? Bakit ganito? Ang nangyayari sa ating bansa? O sinasabi nga ni Speaker, dating Speaker Pantanyan Alvarez, Bibot Alvarez, ngayon lang daw nangyari itong mga Blackong report na ito sa ilalim ng 19th Congress under the leadership of Martin Romualdez. Noon daw, sabi ni dating Speaker Bibot Alvarez, wala silang lakas ng loob para pakialaman ang proseso. Bakit ngayon? Bakit ngayon nangyari yan? Nagugulat tayo na meron palang ganong ginagawa ang ating mga mamabatas. Meron sila mga tinatago sa atin. At mabuti na lang na-expose kaya nalalaman natin. Di ba? Bakit ganon? Ano ibig sabihin niya? Ano ang implication sa isip natin? Sa ating mga butante, sa ating mga sarili. Ano klaseng tao sila? Ano klaseng politiko sila? Bakit ganito ang kanilang ginagawa? Sa atin, sa mga sakapira natin. Alam po ninyo, ito po ay isang uri ng panlilinlang, pagtago, pagbaloktot o pagkurap sa proseso, sa sistema. Kasi may mga legal na proseso naman para may iwasan sana yung mga issue, may iwasan yung mga tawag nito, yung mga usaping legal, ingay sa politika, para sana may iwasan itong political instability. Dapat sumunod doon sa tamang proseso, sa batas, kung anong batas na meron dyan. Okay, kung ikaw ay matino na politiko, mahal mo ang bansa mo, ayaw mo na magkaroon ng kaguluhan, hati-hati sa bansa, ayaw mo na magkaroon ng political instability, nanawagan ka nag-i-invite ka ng mga foreign investor para mag-invest sa bansa mo, dapat sundin mo yung tamang proseso. Yun dapat. Hindi pwede shortcut. Hindi pwede yung mga patago. Diba? Ganun dapat Kaya, ang ating hiling, mag-i-eleksyon na. Malapit na po ang eleksyon, magpapalit na ng papasok na tayo sa bagong kongreso, 20th Congress. Sana, sa sunod na kongreso, ang aking kahilingan sana, sana hindi na si Speaker Romualdez ang magiging speaker. Kasi nakikita na natin yung kanyang pamumuno. Masyadong komplikado,
maraming issue, maraming distraction. 3 taon tayo nabalot ng ingay sa politika, political instability, 3 taon sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. Ang problema naman, itong kanyang pinsan si Pangulong Marcos, walang ginagawa. Hinahayaan lang, kaya tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon, punong-puno ng controversy, distraction. Kaya ang ating kahilingan, sana sa susunod na kongreso, iba na ang leader ng Kamara. Sana iba na rin ang leader ng Senado. Okay? Kasi wala po nangyari sa buhay natin ngayon. Hindi pa tayo umusad sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. Ang daming pangako na hindi natupad. Sinasabi nila, marami doon silang batas na nagawa. Bakit yung mga kapwa na congressman nagreklamo na may mga bill daw sila na sinulong, hindi na aprobahan? Katulad ng IPIRA law, maganda po sana yan. Okay? Ito mismo ang kalyado nila na si tinatawaan ng one rider party list. Sinasabi na mayroon sila mga batas na sinusulong, ang mga bill na sinusulong, hindi na ipapasa. Bakit? Di ba? Kaya sana, mga kababayan, ang ating kahilingan sana, sa susunod na eleksyon o na 20 Congress, iba na sana ang mamuno sa Kongreso. Baka sakali matigil itong distraction na ito. Okay, ngayon, itong distraction na nangyari sa atin sa loob ng 3 taon. Okay? Kung makita natin, lahat yan, ang pinagmulan ay ang Kamara. Bakit? Sinasabi nila kasi nga, dahil sa ambisyon ni Speaker Romualdez na maging Pangulo. Itong PI, Martin Romualdez Initiative, sinasabi nila noon. Kaya nangyari yon dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na maging Prime Minister. Okay? Itong nangyari mga hearings, itong mga nangyari na distraction ngayon sa atin, nangyari ito dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na maging Pangulo. Kaya yung kanya mga potensyal na makakalaban na malakas, gusto nilang ibagsak para sila ay umangat. Marami nagsasabi na ito daw ang resulta sa kagustuhan ni Speaker Romualdez di umano na maging Pangulo. Kaya ito, hati-hati tayo. Okay? Kaya mga kababayan, ito ngayon, mayroon na namang issue. Ngayong araw, gusto nilang imbestigahan ng mga vloggers, no? Gusto nilang imbestigahan ng mga vloggers na critical sa kanila. Ito po ay sa akin palagay, ito po ay magbibigay na naman ng ingay. Dahil sa akin palagay, itong mga vloggers na ito ay hindi yan titigil. Hindi mo mapapayoko, hindi mo mapatatahimik. Lalo sila mag-iingay. Okay? Yung mga sinasabing mga fitness fiddler, yung mga sinasabi nila na mga vloggers na bayad ng pogo, yung mga vloggers na bayaran, yung sinasabi nila, sana mapatunayan nila. Kasi kung hindi nila mapatunayan, lalabas dito na sila ang
fake news fiddler. Okay? Kaya mahalaga sa hearing na ito, nagagawin ng Kongreso, ng TRICOM, para sa mga vloggers, kung ano yung mga kanilang pinahayag sa kanilang mga media interview, sana mapatunayan nila, dahil pag hindi, sa kanila babalik itong issue na nire-raise nila laban sa mga vloggers. Okay? Ano po yan? Kaya mga kababayan, kung pwede lang sana ito mga mambabatas na naging sanhin ng distraction sa ating bansa sa loob ng 3 taon, sana wag na sila manalo. Kung pwede lang. Oo, kasi wala eh. Wala tayong napala. Okay? Wala tayong napala, mga kababayan. Kaya sana pakiusap ko, panalangin ko sa Panginoon Diyos, sana wag nang manalo itong mga mambabatas na ito na naging sanhin ng distraction sa ating bansa. Dahil tayo, bilang mamamayan, naghahangad tayo ng kapayapaan, kasaganaan sa ating buhay. Yan po ating hinahangad. Okay? Maraming salamat.